So good morning guys. Ngayon ay 8 AM in the morning. At ngayon ay titingnan natin yung ating pinakain kagabi na silage. At titingnan natin kung merong tira. So ito nga pala yung update sa pinakain nating silage kagabi. So hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi gabi na nga. So ito kahapon, kagabi hanggang dito to, puno yan. And ito na yung natira ngayong umaga. Yan, kaunti na lang. So ang gagawin natin naman ngayon ulit ay syempre, yan, takubo na yung ating mga alagang tupa kasi akala nila ayan, magbibigay na tayo ng pagkain. So ganyan yung mga yan, kapag nakita tayo naglalapitan na sa atin yan, yung ating mga kambing, ating mga boar na kambing, ito yung ating mga tupa, si Tala. So ngayon ay tinatawag pa rin tayong transitioning ng pakain dito sa ating mga alaga. So paano ba natin talaga tuturuan yung ating mga alagang kambing o itong ating mga alagang tupa na kumain itong silage? Kasi syempre bago to sa kanilang panlasa, hindi naman natin mapeprasahan yung ating mga alaga ay kumain agad ng silage kasi sabi ko nga sa inyo kanina, bago po sa kanilang panlasa. So ano ba yung gagawin natin para matuto itong ating mga alaga na kumain ng silage? So ganito yung ating gagawin sa vlog na ito. Ito yung ipapakita ko sa inyo sa vlog natin na ito. So i-flex ko lang sa inyo yung silage natin. So ito nga palang silage natin ay pino yung ating pagkakagayat dun sa ating shredder machine. Pero next time kapag nagawa tayo ng silage ay mas ano natin, yung kumbaga yung medyo malaki-laki dito ng konti yung ating iseset na settings do sa ating shredder machine. So yun yung ating red bower, no? Kumakain, malakas kumain to. Itong mag-ina na to, itong si Pula at itong si Primo, napakalakas kumain ng silage nyan. Pero yung ating mga alagang native na kambing, hindi pa sila sanay kumain ng silage. Itong mga tupa natin, yung ating lalaki na tupa yung malakas kumain ng silage, at saka itong ating tupa na lalaki din na ito, yun yung mga malakas kumain ng silage. Yung ating mga native kumakain din pero paunti-unti. So goods naman dahil paubos na din tong ating silage dito na nakalagay dito sa ating drum dito sa kanilang pakainan. At ngayon ay introduce nga natin itong silage. So ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng silage at saka paglalahokin natin yung kalimitang kinakain nila na dahon na yung paborito nga nila, yung tibig. So ang ating ratio is 75% kasi patatlong araw na natin ngayon. So yung unang ginawa natin is 25% na dami ng dahon na kalimitang kinakain nila, yung karaniwang kinakain nila, tapos 25% na silage. Kahapon pa second days natin ng pagta-transitioning ng pakain. So ang ginawa natin is 50% nung dahon ng tibig, tapos 50% na silage. Ngayon naman gagawin natin is 75% na silage, tapos 25% lang na dahon ng tibig. So yun yung process ng transitioning natin. Pa 3 days na natin ng transitioning ngayon ng pagpapakain ng silage. So titingnan natin kung ano ba yung magiging resulta. Pero kahapon itong 50% na silage, tapos 50% na yung dahon ng tibig na karimitang kinakain nila, is ito naman yung naging result. Kaso natira na nga lang is yung silage. Pero ito natira na ito na yung mga matitigas na part. Yan, ito na yung mga matitigas na part. So makikita nyo, ito na yung mga matitigas na part. Kahit din dito, ito na rin yung mga matitigas na part. So ito yung mga minsan hindi mo talaga kinakain ng ating mga alaga kasi medyo matitigas na nga yan. Pero yung ating mga tupa na alaga, sila mga malakas kumain kahit anong kainin ng mga yan, walang problema. So ngayon kukuha muna tayo ng pagkain nila. So ang ratio natin, ulitin ko lang yung ratio lang ulit natin ngayon kasi pa third day na natin ng transitioning ng pagkain dito sa ating mga alagang kambing, saka dito sa ating mga alagang tupa na silage ay 25% na silage, 75% na silage o dami na silage yung lalagay natin, at 25% na lang ng dahon ng tibig na yun yung sanay sila kainin.
So ngayon ay third day na natin. So tingnan natin yung magiging resulta. Wala talagang damo dito sa amin, no. Naupod na. Tapos summer na din. Itong paligid na to dati na napakadami talaga tong damo. Damuhan talaga to. Pero ngayon wala na. Ito na yung mga pako-pako dito. Yan, pati yung ating mga pinuputal na natin yung dahon ng niyog para may makain din sila. So yan, tara, kuha muna tayo ng pakain nila. Yan, text ko lang din itong ating mga manok dito. Ating mga manok, mga sisiw. Tapos ito yung isa natin brooder. Yan, ito yung ating mga pabong alaga. Ito naman yung ating mga sisiw. Yan, yung mga sisiw natin. Ito yung sisiw ng pabo natin. Yan, nandyan sila. Pero pag gabi binubuksan itong dalawang ilaw na to para merong init itong ating mga alagang sisiw. So ito na yung ating pinagalong silage at saka yung ating pinagalong silage at saka dahon ng tibig. So 75% na silage at saka 25% na dahon ng tibig. So ngayon, ibigyan na natin itong ating mga alagang kambing dahil sobrang gutom na ba kayo? Wait lang. Grabe talaga itong mga to. Yan. Ngayon, kukuha pa rin tayo para dito sa isa. Lagyan din natin to. Talagang maliit pa tong ating pakainan dahil sobrang siksikan nila. Kailangan pa talaga natin magdagdag na isa pa. Talaga namang agawan tong ating mga alagang kambing dito. So ito ay titingnan natin. Ang gagawin ko na lang palagyan ito pure na silage. Yan, pure na silage lagyan natin dyan. Tapos ito yung may halo. So titingnan natin kung yung ating lalagyan na pure na silage dito mamayang hapon ay mauubos. So yun yung siguro mas maganda natin gawin ngayon. Sige. Siyempre sa farming, try and error yan eh. Hindi naman lagi natin masisigurado na yung ating gustong gawin ay magiging effective. So siyempre, kapag try and error nga, may sasablay dyan, may magiging maayos, may sasang-ayon sa mga plano natin, may mga pagkakataon na hindi. So, katulad nga sabi ko sa inyo palagi, ang farming ay continuous learning yan, no? Through experience. Yan, doon natin yung matututunan through experience. At syempre, dapat huwag nating isang tabi yung science base. Kasi may mga agency na mas expert sila pagdating sa pag-aalaga ng small ruminant. And if applicable naman yung sa atin, so why not na i-apply din natin, 'di ba?
i-apply din natin dito sa ating mga alaga. So ganun lang yung ginagawa natin dito guys, science based and experience, nagsasama lang natin, lalo na pagdating sa mga sakit, sa mga kailangang igamot sa ating mga alaga, anong dapat gawin natin. So dapat hindi mawala din yung science based, ano pagdating sa mga gamot. So yun guys, kuha pa tayo ng silage, pure silage, lagyan natin dito. So tingnan natin kung kakain sila, kasi syempre puno na ito, kasi ito wala, yung iba dito po kakain, mapipilitan sila kumain ng silage, diba? So ito papakain natin ngayon ay pure silage, lagyan natin dito. Ayan. Pure silage. Kaya kayo. So far, kinakain naman ng ating mga alagang tupa. Itong ating alagang ating bakla supremo. Itong ating pula, si Bunog. So magandang way din pala para turuan yung kumain ng silage o kahit anong mapagkain o feeds. Yun yung mga alagang kambing na bago sa kanilang panlasa is pwede nyo silang gutumin ng ilang days, mga ilang araw, try nyo gutumin. Yun din yung isang way, effective way para talagang kumain. Yun yung mga alaga. So yun yung minsan ginagawa natin dito sa ating mga alaga. At tulad nung tinuruan natin sila mag wet feeding. Yan. So yung mga alaga natin ay hindi kumakain, hindi sila marunong uminom, hindi sila kumakain ng basang feeds, o yung iba hindi kumakain ng feeds. Ang ginawa natin talaga is ginutom natin, and naging effective naman yung paggugutom natin sa kanila, dahil eventually kumain naman sila, natuto silang kumain ng feeds, natuto silang kumain ng true wet feeding. At ngayon naman, ito yung bago natin ini-introduce na pakain, ito yung silage na ginawa natin. So may mga may mga side effect din. May mga side effect din yung pagpapalit natin ng pakain sa ating mga alagang kambing. May possible na magtay sila. Magtatay sila kasi syempre panibago sa kanilang panlasa. Naninibago yung kanilang tiyan. Yung syempre kahit sa tao naman, di ba? Pag bago sa yung panlasa yung pagkain, minsan magkakaroon tayo ng pagtatay. So ganun sa mga kambing, magtatay sila, posibleng magtae, hindi ko man sinasabing palagi magtatay, posibleng magtae, pero sabi ko nga sa inyo, normal lang yun kasi nagpapalit sila ng pagkain. Kasi lang natin to. Medyo bilis masira nitong ating DIY DIY primo. So ayun lang, tingnan natin kung ito lang muna ibibigay natin, wala tayong ibibigay na ibang pakain sa kanila. Magugutom naman yung mga yan at no choice sila, kung anong nandito yun yung kakainin nila. Itong ating mga alagang tupa, mas kumana sa silage. Ito din nasabi ko sa inyo kanina, trial and error itong ginagawa natin. So ayun guys, siguro ay dito muna natin tatapusin itong ating vlog. At maraming salamat sa inyong muling pagsama dito sa ating YouTube channel. At kung nakaabot kang hanggang sa dulo ng vlog na ito, ay mag-comment ka lang ng happy farming So paki-like and share and comment na rin pala dito sa ating vlog na ito, para marami pa tayong ma-inspired na mga kabataan, mga millennial na katulad natin na mag-invest din sa farming. So hanggang dito na lang. This is your millennial farmer, ang Hilawan Adventure. At hanggang